Ang isa sa mga kwentong ating babasahin para sa video na ito ay medyo sensitibo, kaya patnubay po ng magulang ay kailangan. Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo, na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswang Kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, basahin na po natin kaagad ang ating first story para sa video na ito. Nangyari ito noong June 11, 2016. Habang nagpapaantok ako, syempre Facebook dito, Twitter doon, Instagram dito, Snapchat doon, ang aking ginagawa. Noong nakaramdam na ako ng antok, tingnan ko kung anong oras at nakita ko na 2:30 AM na pala. Mga ganitong oras talaga ako laging natutulog kasi bakasyon. Nung pakiramdam kong matutulog na ako, biglang may kumagat sa akin na langgam. Ay wala naman langgam sa tinutulugan ko. Tapos yung parang nalimpungatan ako na nahulog. Nagpaulit-ulit yung ganung pangyayari sa akin hanggang 4 na beses. Hanggang sa nakatulog na nga ako. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o kung totoo ba talaga yon. Kasi sa panaginip kong yun, nakita kong aking sarili. Ganito yung eksena. Nakita ko yung nanay ko na nakaupo sa labas ng bahay nila Lola na parang umiiyak kasi nakatakip yung dalawang kamay niya sa kanyang mukha. Tapos nakita ko si Lola na nagwawalis. Nagtaka pa nga ako kung bakit may habong doon. Tapos may dumating na van. May binabang kabaong. Pinasok na sa bahay ni Lola yung kabaong. Tapos pagtingin ko sa kabaong, nakita kong aking sarili. Parang naliliwan ako kung bakit kagunong ko nakita yung nanay ko. Bumalik ako sa labas at umiiyak na ako noon. Niyakap ko si nanay, pati yung kapatid ko, pero parang wala. Tumatagos lang ako sa kanila. Nagsalita si Lola na para bang galit siya sa akin. Patay na yung lola ko sa totoong buhay. Sabi niya, "Masamang niyayakap ng patay ang mga buhay pa." Ako naman, nagtaka. Sabi ko, patay na po ba ako? Umalis na siya at tingnan na ako kinibo. Pagkatapos nun, gumawi na daw. Nakita ko nandun na sila nanay sa kapatid ko sa pinagtutulugan namin sa bahay. Tapos hinawakan ng kapatid ko yung aking cellphone. Ay yung phone ko, may passcode, saka fingerprint chuchu. Ako lang naman yung nakakaalam, pati nakakabukas noon. Tapos biglang nagbukas yung phone habang hawak-hawak ng kapatid ko. Ako naman, pinapaunood ko lang silang mag-usap. Biglang sabi naman ng kapatid ko na, "Nay, si ate hindi pa yata kayang umalis. Nandito pa yata siya." Tapos naiba na naman yung lugar. Napunta naman daw ako sa simbahan. Pagpasok ko ng simbahan, napakaraming tao. Puno yung simbahan. Puro nakaputi. Umupo ako sa gilid, tapos may lumapit sa akin. Lalaki, pati babae. May mga bata pa nga naglalaro sa gilid namin. Tsaka mga matatanda na naghahanap ng mauupuan. Kalimutan ko na yung sinabi nila sa akin noon. Tapos may isang lalaki doon na nakasuot ng brown. Parang siya yata yung nagpapabalik sa mundo ng mga tao. Nilapitan niya kami ng mga kasama ko. Kinausap niya kami. Nakalimutan ko yung mga sinabi niya. Pagkaalis ng lalaking naka-brown, nagsalita yung babae kong kasama. Mangyak-ngyak pa nga siya at ang sabi niya, "Gusto ko pa talagang bumalik." Nalinawan ako na patay na yung lahat na nandun sa simbahan. Ako din, patay na. Tapos niya, biglang sinabi ng lalaki kong kasama na, "O ikaw ba, gusto mo bang bumalik?" Tapos bago pa ako makasagot, nagising na ako. Ang nakakapagtaka lang, sobrang linaw ng mga kasama ko sa panaginip ko. Tapos pagkagising ko, hindi ko na maalala yung mga itsura nila. Ang nakakapagtaka lang, sobrang linaw ng mga kasama ko sa panaginip ko. Pero pagkagising ko, wala akong maalala sa mga itsura nila. Alam niyo ba yung feeling na parang kanina kapagising?
pero hindi ka lang bumabangon sa higaan nyo kasi tinatamad ka pa. Pero ako, kagigising ko lang talaga noon. Pero parang kanina pa ako gising. Napaka-weird ng pakiramdam. Ganun yung naramdaman ko noon. Kinuwento ko kagad sa aking kaibigan, pati sa nanay ko, yung aking napanaginipan. Sa mga magsasabing, magdasal muna kasi ako bago matulog, nagdadasal po ako gabi-gabi. Hindi ko nga alam kung bakit ganun yung nangyari. Tsaka sa mga hindi maniniwala, okay lang naman. Hindi naman ako namimilit. Sa mga kaibigan kong napagkwentuhan ko nito, huwag nyo na lang pong ipaalam sa iba. So tanong ko lang, sa tingin niyo po ba ay pangalawang buhay ko na ito? O normal na panaginip lang talaga yon? Thank you admin kung mapopost po ito. Basta, pagdasal lang po tayo palagi. I-share ko lang po yung experience ko na ito since marami na rin ako nabasa dito tungkol sa mga incubus at succubus. Saka para malinawan na rin ako. By the way, I'm a girl. 6 a.m., nagising ako. Pagkagising ko, naglinis kaagad ako ng bahay, saka nagluto ng ulam. Tapos siguro mga 8 a.m. nung natapos ako, saka ako nakaramdam ng antok. Kaya uminilip muna ako sa kwarto namin. At eto na nga, na naginip ako na meron daw akong kasex. Hindi ko alam kung ano yung itsura niya. Basta ang sarap nun. Tapos maya-maya, sumasakit na yung ari ko. Nararamdaman ko na may kamay na bumababa magmula sa dibdib ko papunta sa aking ari. Masakit kasi pinipilit niyang ipasok sa ari ko yung kamay niya kasi nakaipit yung dalawang hita ko. Masakit kasi para akong nasusugatan. Matulis kasi yung mga kuko niya. Nararamdaman ko pero hindi pa rin ako magising-gising. Nararamdaman ko pa na parang meron akong binoblowjob. As in ramdam na ramdam ko talaga yung etis dun sa bibig ko. At eto na nga, binabangungot na ako. Pero aware akong binabangungot ako, kaya hindi ako masyadong kinabahan. Hindi ko na makontrol yung panaginip ko, unlike before. Nagagawa ko itong kontrolin. Kasi hindi ko na talaga makontrol yung nasa utak ko. Maya-maya, hindi na ako makahinga. Pakiramdam ko, unti-unti na ako nawawalan ng hangin sa aking katawan. Tapos nararamdaman ko yung paa ko, tumataas. Parang may humihila pataas. Nararamdaman ko. Gusto niyang ibukaka ko yung hita ko. Natakot na ako, kaya pinilit ko talagang gumising. Pagkadilat ko, alam mo yung kagagaling mo lang sa bangungot? Tapos pagkadilat mo, parang ang bigat-bigat ng iyong mga mata? Na para bang gusto mong ipikit ulit yung mga mata mo? Ganun yung nangyayari sa akin pagkadilat ko. Parang antok na antok pa ako. Hindi ko may dilat ng diretso yung mga mata ko, kaya papungas-pungas ako. Malabo pa yung aking nakikita. Hanggang may nakita akong kulay itim na nalaglag. Mahabang kulay itim na damit yata iyon. Sa harapan ko pa mismo nalaglag. Hindi ko na lamang ito pinansin. Tapos may naninig akong lumilipat sa aking kwarto. Isang paru-paro. Kulay itim din. Pinilit ko na talagang idilat ng tuluyan ng mga mata ko. Naisip ko kasi, paano magkakaroon ng paru-paro sa loob ng bahay namin? Kinabahan na talaga ako. Pagkadilat ko, nasa ulirat na ako. Hinanap ko yung damit na nalaglag. Shit! Wala naman! Sa isip-isip ko lang, wala naman akong damit na mahaba na kulay itim. Kaya ano yung nakita ko kanina? At yung butterfly na yun, ano yun? Bakit may butterfly sa kwarto ko? Ilang minuto lang ako napatulala at iniisip kung ano ba yung mga nakita ko kanina. Tapos bigla akong naisip, yung napaginipan ko na meron akong kasex. Tae, natakot na ako. Ang hapdi ng ari ko pagkagising ko. Iniisip ko kung sino bang pwedeng gumawa nun sa akin habang natutulog ako. Wala naman, dahil kami lang naman ng mga kapatid ko dito sa bahay. At mga tulog pa sila pagkagising ko. Tapos naisip ko yung incubus, succubus na nababasa ko at nakikita ko sa mga videos. Putik, ano yun? May nakasex akong demonyo? Ramdam na ramdam ko yung presensya ng kasex ko sa panaginip ko
Tapos demonyo pala yun. Simula noon, hindi na ulit ako nakakatulog dun sa kwarto namin na yun kasi feeling ko nangyayari ulit yun sa akin. Sobrang nakakatakot talaga. At yung nakita kong butterfly, siguro ayun nga yung demonyo na yun. Nag-transform lang sa isang butterfly. Ewan ko ba? Tapos yung kulay itim na yun, kung hindi naman damit, ano yun? Natatakot na talaga ako. At may isa pa akong kinakatakutan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nireregla. February 2021. Nalaman ko na buntis ako sa aking panganay. Smooth naman yung pagbubuntis ko. Not until na mag 5 months ako. June 2021. Nagising ako one day na masakit ang aking puson. Which is not normal kasi praning akong first time mom. Lahat ng di normal sa katawan ko, sinesearch ko agad sa Google kung normal lang ba ito. So that time, nag-research ako at kampante lang naman ako kasi hindi pa naman 12 to 24 hours yung sakit niya. Pero nung mag 11 AM, hindi ko na talaga matake yung sakit. As in parang pinipitik-pitik yung puson ko at parang pinupukpok yung balakang ko. Wala si Habi kasi nasa work sa palengke. So ako lang yung nasa boarding house namin. Kaya nagbihis ako para maghanap ng pwedeng mag-IE sa akin to check kung open na ba yung cervix ko. Kasi habang naghahanap ako ng center, pwede akong i-accommodate para kang daming discharge o blood na lumalabas sa akin. Kaya nataranta na ako. Nakiusap ako sa mga barangay health center or sa birthing homes. Di talaga sila nag-a-assist kung hindi manganganak talaga. So no choice, kundi pumunta ako ng palengke upang sabihan ng asawa ko sa mga nararamdaman ko. Since COVID pa naman ng mga time na yon, hindi kami pumunta sa public hospital kasi posibleng mahabaan ako dun ng COVID. Buntis pa naman ako. So doon kami pumunta sa isang private hospital. Naghintay na lang muna sa OB noon since lunch break pa. Fast forward. So dumating na nga yung OB. Chinek niya na ako. Na-IE niya rin ako. Based sa kanya, nagpe-premature labor daw ako. Pero good thing daw at sarado pa yung cervix ko, kaya walang bleeding. So, niresetahan ako ng papakapit at bumiding kaagad kami ng aking asawa. After that, a few days maybe, hindi ko na maalala kung anong eksakto, I called my tatay who was bedridden at that time, 75 years old na siya. Di na siya pwedeng i-admit dahil baka daw i-positive sa COVID since lang sang sakit ng tatay ko. Kaya sa bahay na lang siya at nag-self-medication na lang ng mga herbal. I called him to check up on him. Kaya kinuwento ko sa kanya yung namuntik na akong makunan dahil sa katataas baba ko sa hagdanan ng boarding house namin. Yung CR kasi nasa baba pa ng room namin. Siyempre buntis, laging gutom, tsaka walang stock sa kwarto. Kaya halos ilang beses akong taas baba sa hagdan. Araw-araw yun. At yun lang reason kaya nag-premature labor ako kasi bumaba pa na masyado yung matres ko sa kakataas baba. So sinabihan ako ng tatay ko na wag munang lalabas ng kwarto at magpahinga na lang muna ako kasi yun din naman ang bilin ng aking OB. After a few days, June 19, 2021, 10 AM in the morning, tinawag ako ng nanay ko para sabihin na wala na daw yung tatay ko. Kahit anong gising daw sa kanya, kasi mag-aalmusal na sana siya. By the way, hindi na pala talaga kumakain ng solid food yung aking tatay, so ng mga araw na yan, puro lang siyang gatas o di talaga kumakain. Sabi niya, wala na daw talaga yung aking tatay. Grabe yung pagluluksa ako that time until now. Lumaki kasi ako kasama ng mga grandparents ko, kaya masakit talaga. Hanggang sa may nabasa nga ako, na may mga hayop daw na sumasalo o kumukuha ng sakit ng kanilang mga amo. May nabasa din ako na may relative silang naghihingalo at may buntis din sa family nila at parehas daw na nasa critical condition. Yung buntis daw, nagka-complication sa panganganak. Not until namatay daw yung relative nila, saka lang daw naging smooth yung panganganak niya. Totoo man o hindi, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon
dahil hindi na siya magtitiis sa sakit niya. Nawala din siya through his sleep. Hindi niya pinahirapan ng matagal ang aking tatay. Lord, sa daming ginawang mali ng tatay ko noon, alam kong binigyan mo siya ng ganong sitwasyon dahil may magandang plano kayo para sa kanya. Inay mabigyan siya ng pagkakataon na magbago. Wala ng bisyo. Alam kong bawing-bawi na po ang tatay ko. Pero kaya kahit anong dasal ko na managinip ako sa kanya, it's been 4 years pero wala po talaga. So it means, siguro at peace na siya by the side of our Lord. Sana ma-approve. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Year 1996. Grade 5 ako noon sa isang eskwelahan sa Parañaque. Panghapon kami. May subject kami na EPP. Isa sa mga activities namin para sa subject na yon ay yung mag-gardening. May malawak na lupa sa likod ng eskwelahan. Nakakatawa nga kasi parang minsan probinsya yung likod na iyon. Meron fish pond, may mga puno, may mga nag-aalaga ng mga pabo, may nagsisiga, amoy probinsya, pero nasa syudad lang naman din kami. Isang hapon, pinagbungkal kami ng teacher ko na si Mr. Ramos. Doon daw kukunin yung grades namin para sa second grading. Siyempre, kaming mga lalaki, ganadong magpapawis, kaya isa-isa kami ng asarol na gamit. Kanya-kanya kaming pwesto, magkakasama, meron mga magkakalayo. Ako, medyo isolated. Mahilig kasi ako mapag-isa. Saka ang kukulit ng ibang mga kaklase ko May ingay. Binira ko lang na binira yung lupa na pinapabungkal ng guro namin. 2:00 ng hapon noon, kaya napakainit. Pero ganado kaming lahat dahil grades yung usapan. Isa-isa na kami pinapahinto ni Sir Ramos. Pero ewan ko ba, nagigigil talaga ako sa kakabungkal ng lupa na iyon. Hanggang ako na lang ang natira. Hindi ko nga narinig na pinapahinto na pala ako ng aming guro kasi wala na yung mga kaklase ko. Pawis na pawis ako noon. Bumalik na ako ng classroom. Tinapos yung klase ng 5 p.m. tapos umuwi na sa aming bahay. Kinagabihan, na may wisyo daw ako, sabi ng aking nanay. Sa panaginip ko, meron akong tinataguan na hindi ko alam kung anong klaseng nilalang. Malaki, maskulado ang kanyang katawan at kulay dilaw siya. Yung boses niya, yung parang lasing na hingal, tapos tumatalsik pa yung laway niya na kulay puti. Nagsusubiksik ako sa pagitan ng dalawang puno. Dahan-dahan siyang sa harap ko, pero di ko niya ako pinapansin. Paulit-ulit lang yun. Sabi ng nanay ko, ginising niya daw ako kasi nagsasalita ako ng masasama. Habang tulog, sumisigaw daw ako. Inapoy din ako naglagnat ng madaling araw na iyon. Kinabukasan, nangihina ako dahil sa napakasama ng aking pakiramdam. Matapos akong painumin ng aspilet ni nanay, hinaplasan niya ako ng halo-halong langis, niyog at Vicks. Mga bandang hapon, dinala niya na ako kay Mang Nas. Si Mang Nas ay isang kilalang bilbolaryo dun sa lugar namin. Hinawakan ako ni Mang Nas, tinitigan niya ako sa mata. Tapos kumuha siya ng isang kandila. Sinindihan, at matapos iyon, kumuha naman siya ng plato. Tapos may mga langis na kung saan sinasawsaw niya yung kanyang daliri at gumuhit siya ng 3 krus sa itaas ng bahagi ng plato. 3 krus ulit dun sa ilalim. Tapos kinuha niya yung kandila. Habang may binubulong siya na hindi ko maintindihan, ininitan niya yung langis na krus na ginuhit niya dun sa plato. Maya-maya, nang matapos ang kanyang pagsasalita na hindi ko maintindihan, pinakita niya kay nanay ang imahe sa plato. Isang tikba lang. Napakalaki. Maskulado. Nagalit daw yun dahil ayaw ko tigilan na pagbubungkal kaya pinapatigil na daw ako. Tinamaan ko daw yung kanyang buntot. Kaya binisita niya ako sa aking panaginip. Kinilabutan ako. Pero sabi naman ni Mang Nas, siya na daw yung bahala. Gagamutin niya daw ako. Lamig! Pinahid niya sa akin yung langis na nangingitim dahil sa kandila at naglabas ng isang imahe. Sa noo, sa mga pulso, at sa mga paa. Hindi ko na alam kung ano pa mga ginawa ni Mang Nas.
Pero pagka-uwi ko ng bahay, pinatulog ko kaagad ni nanay. Nawala naman yung lagnat ko at bumalik na rin ang aking lakas. Mula noon, iniiwasan ko na yon. Kahit ang paghawak ng asarol kapag may klase kami kay Mr. Ramos. Dinahilan ko na lang na pilayan ako at kinonsider naman ito ni Sir. Okay, so yun na nga po yung ating mga stories para po sa gabing ito. Unahin po natin i-discuss yung unang kwento. Regarding nga po ito sa isang napakasamang panaginip. Panaginip niya na patay na nga siya, so nakita niya yung pinaglalamayan siya and all. So siguro para sa akin, kung magkakaroon ka ng ganitong klaseng panaginip, this is a wake-up call. Okay, ibig sabihin, kailangan mo siguro mag-ingat-ingat, tsaka baguhin mo yung mga masasamang ugali mo and all, para just in case na may mangyaring masama nga talaga sa'yo na sa kasamang palad, mamatay ka, at least kahit paano nabawasan ang iyong mga kasalanan. At saka, ayun, kaya at least pwede ka nang magkaroon ka ng mas malaking tsansa na makapunta ka ng langit. Okay. And then, regarding naman dun sa pangalawang story, so malanas naman tayo tanggap ng mga or nakakabasa ng mga kwento regarding nga dun sa mga parang succubus, incubus, ganyan. So, para sa akin, mag-ingat-ingat kayo kasi sabi daw nila, nag-a-absorb daw ng energy yung mga ganyan. So, ibig sabihin, hindi ka nila papatayin na tipong sasaksakin kanila o sasakalin kanila or what, pero yun, unti-unti nilang uubusin yung enerhiya mo. So, akala mo nag-enjoy ka, pero actually, kailangan ng napakaraming calories yung nababurn kapag nakikipagtali ka. So, nabasa ko lang yun somewhere. And then, yun, okay, mag-ingat-ingat kayo kasi kapag ginawa nyo yung talik sa mga demonyo, yun daw yung pwede mangyari na maubos daw yung enerhiya hanggang sa mamamatay ka, ganyan. Pinaka-last story regarding nga po ito, sa kanya pong experience sa paghuhukay habang nasa school. Kasi may ganyan din kami before, naalala ko may parang ganyang gardening din. Okay, pero sa amin naman magdidilig lang ng tubig, tapos magdala ng halaman, ganyan. Thank God, hindi kami pinaghukay ng ng lupa o hindi naman umabot sa puntong ganun. Although, yun nga, tatanggalan mo ng mga bato-bato, mga dahon-dahon and all. So, ayun, okay, mabuti na lang. But anyway, para sa akin, mag-ingat tayo kasi nga katulad niyan, nakasagi siguro siya, may nadisolve siguro siyang isang inkanto, yan tikbala nga, ganyan. So, pinarusahan siya. Okay, but na lang hanggang doon lang, hindi naman sobrang grabe na nangyari sa kanya na talagang kulang na lang patayin siya, di ba? Okay. So anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa mga kwentong aking binahagi sa video na ito. Leave your comments down below. Okay? So kung di pa kayo subscribe dito sa channel natin, na panginintay nyo, mag-subscribe na po kayo. And yun, sana magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Take care always, guys. Stay fabulous, spooky, spooky dolls. Bye!